Opisyal na, walang naiwan. Pumirma ang Kim Pao ng bagong kontrata. Lumabas na patunay at nagdiriwang ang mga fans ng Love Team na tumangging kumupas. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Hindi mahulaan ang mundo ng Philippine showbiz. Mas mabilis ang paglalakbay ng mga chismis kaysa sa katotohanan. Ang katahimikan ay kadalasang napagkakamalang pagtatapos at bawat post outfit o paglalakbay sa iba't ibang bansa ay nagiging katong para sa haka-haka. Ngunit, paminsan-minsan dumarating isang sandali na pumuputol sa ingay, isang sandali na nagpapadala sa mga taghanga sa mood ng pagdiriwang at nagiiwan sa mga basher na nag-aagawan para sa mga paliwanag. Dumating na ang sandaling iyon sa kabila ng mga buwan ng bulong pag-aalinlangan at online na teorya na hinuhulaan ang pagtatapos ng isa sa pinaka-pinag-uusapang pagpaparis sa mga nakalipas na taon. Muling napatunayan ni Kim Chiu at Paolo Avellino, sama-samang kilala bilang Kim Pao, na hindi pala sila tapos. Sa katunayan, ang lahat ng mga palatandaan ay tumuturo na ngayon sa isang hindi maikakaila na katotohanan. Pumirma sina Kim at Paolo ng isang bagong kontrata at ang partnership na nakakuha ng mga puso ay sumusulong, mas malakas at mas magkakaisa kaysa dati. Walang iwanan at walang naiwan. Para sa mga taghanga nagpatuloy sa kawalan ng katiyakan, hindi lang ito balita, ito ay pagpapatunay mula sa mga alingaw-ngaw ng isang pagtatapos hanggang sa patunay na pagpapatuloy. Para sa karamihan ng huling bahagi ng 2025 at unang bahagi ng 2026, ang entertainment grape vein ay umugong ng haka-haka. Iginiit ng industry chatter na malapit ng matapos ang kontrata ni Kim Chiu at Paolo Avellino bilang tandem. Iginiit ng ilan na 2025 na ang kanilang huling taon na magkasama. Itinuro ng iba ang kanilang kamag-anak na tahimik noong Enero bilang patunay na ang panahon ng Kim Pao ay unti-unting kumukupas. Malakas ang katahimikan. Nag-aalala ang mga fans na paaga ang pagdiriwang ng mga bashers, mga seksyon ng komento na puno ng pagpapalagay, kalahating katotohanan at mga dramatikong hula ng paghihiwalay. Pero ibang-iba ang kwento ni February. Hindi lamang muling lumitaw sina Kim at Paolo ng magkasama sa mga pampublikong pagpapakita, ngunit ang kanilang presensya ay sinadya, magkaugnay, may kumpiyansa at hindi mapag-aalinlangan na naghahanap ang hinaharap. Higit sa lahat, ang kanilang patuloy na paglahok sa mga pangunahing proyekto, paparating ng mga pangako at mga talakihan ng isang world tour ay nagbangon ng isang hindi maiiwasang tanong. Bakit magplano ng hinaharap na magkasama kung ang partnership ay matatapos na? Ang sagot niyon ay malinaw, ay simple, dahil hindi ito nagtatapos sa lahat. Ang kontrata na nagpabago ng lahat, ang pinakamalinaw na tagapahiwatig ng pagpapatuloy, ay dumating hindi sa pamamagitan ng isang formal na press release, ngunit sa pamamagitan ng pare-pareho, hindi maikakaila na patunay, patuloy na pinagsamang pagpapakita, patuloy na promosyon bilang isang tandem, mga pangunahing pangako na umaabot hanggang 2026, at higit sa lahat mga sinyalis ng bagong perma o pinalawig na kontrata. Sa showbiz walang gumagalaw kung walang papeles, ang mga paglilibot ay hindi binalak, ang mga schedule ay hindi nakahanay, ang mga tatak ay hindi namumuhunan, maliban kung ang mga kontrata ay sinigurado. Para sa Kim Pao, ang ebidensya ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga alingaw-ngaw. Ito ay hindi isang maikling extension o isang tahimik na wrap-up. Ito ay isang pagpapatuloy na nagmumungkahi ng kumpiyansa mula sa parehong management at sa mga artist mismo. The message is unmistakable. Kim Chiu and Paolo Avellino are still very much a team. The Thailand trip that fueled the fire. Isa sa mga pinag-uusapang sandali na nagpapasigla sa kasiyahan ng fan at pagkadismaya ng basher ay ang pinag-uusapang Thailand trip na casual na binanggit ng mga vlogger at entertainment insider na si Kim ay lihim na sinusundan ni si Paolo sa Thailand. Sumabog ang internet, nagtawanan ng ilan. Ang ilan ay nag-isip sinuri ng iba ang bawat anggulo na parang mystery thriller. Ngunit sa ilalim ng mapaglarong chismis ay mas makabuluhan, ginhawa. Nakita ng mga taghanga ang dalawang artista nagpapahintulot sa kanilang sarili na magpahinga, huminga at mag-enjoy ng oras na malayo sa walang humpay na mga schedule. Para kay Kim na madalas na inilarawan bilang isang superwoman na nakikipag-juggling ng walang tigil na mga pangako. Mula sa showtime hanggang sa pag-record at pagpapakita, ang ideya na pahinga ay hindi lang nararapat ngunit kinakailangan.
at tahimik na aaminin ng maraming batikang artista ang pahinga ay kadalas ang pinakamabuting dalhin sa iba't ibang bansa. Malayo sa kamera, malayo sa patuloy na pagsisiyasat at malayo sa mga inaasahan. Ang Thailand ay hindi lamang isang bakasyon para sa mga tagahanga. Sinasagisag nito ang balanse. Para sa mga kritiko, naging isa pang paalala na ang Kim Pao ay nananatiling malapit na nakalink on screen at off. Kim Chiu Paolo Avellino sa US para ipromote ang unang pelikulang magkasama, The Market Monitor. Ang mga salita ni Kim Chiu na nagsasalita sa gitna ng lahat ng ito. Ibinahagi ni Kim Chiu ang isang post na nagpapadala sa mga tagahanga ng malalim na pagmumuni-muni. Isang akbang ngayon, 1,000 milya bukas. Bagong moto ko sa buhay. Ibinabahagi ko ang lahat ng walang nagtatanong. Sa mga casual na mambabasa, ito ay tila isang simpleng motivational quote. Para sa mga taga-suporta ng Kim Pao, parang mas bagay ito, introspective, deliberate at deeply personal. Itinuturing ito ng mga tagahanga bilang tanda ng paggawa ng desisyon, paglago at pagsulong ng paggalaw. Isang akbang ngayon marahil ay pumirma sa isang kontrata, gumawa ng pagpili o isang direksyon. 1,000 milya bukas ang paglalakbay sa unahan. Sa isang mundo kung saan ang mga celebrity ay sinanay na magsabi ng kaunti kung ano ang piniling sabihin ni Kim ay mahalaga. Iminungkahi nitong lutasin nagpahiwatig ito ng kalinawan at para sa marami ito ay ganap na naaayon sa lumalabas na katotohanan. Si Kim ay tumuntong sa hinaharap nang hindi binabitawan si Paolo. Paolo Avellino tahimik kalkulado at palaging isang akbang. Kung ang lakas ni Kim ay pagiging bukas, ang kapangyarihan ni Paolo Avellino ay nasa pagpigil. Habang umiikot ang chismis na nanatiling tahimik si Paolo, walang mga dramatikong pahayag, walang pampublikong pagtanggi, walang paglilinaw. Para sa ilan, ang katahimikan ito ay nagdulot ng haka-haka. Para sa mga matagal ng tagahanga, ito ay naging madiskarte. Si Paolo ay hindi kailanman naging isang upang hindi ipaliwanag ang kanyang sarili sa ingay. Naniniwala ang mga taga-suporta na alam na ng insakto kung ano ang darating na ang mga anunsyo, kompormasyon at proyekto ay matagal na sa pangalan niya at sa pagbabalik tanaw ang pagtitiwala na ito ay mukhang makatwiran. Ngayon bilang patunay na bagong kontrata na lumalabas ang pananahimik ni Paolo ay hindi lamang kawalang katiyakan, ngunit bilang katiyakan hindi na niya kailangang tumugon dahil natsak na ang katotohanan. Bashers, silos at mga gastos ng mga assumptions, walang major love team ang nabubuhay ng walang opisyon at Kim Pao ay walang eksepsyon. Sa buong buwan na puno ng chismis, ang mga basher ay sabik na hinulaan ang kabiguan. Ang ilan ay kinutya ang pagkaparis, inatake ng iba ang mga itsura, pananamit o naisip na mga pagtangki. May mga pagtatangka na ipaglaban ang mga individual sa isa't isa. Muling isulat ang mga salaysay, but as one supporter apply commented. Minsan hindi napapansin ng mga bashers na nagsiselo sila, hindi sa katotohanan. Ang pagpirma ng isang bagong kontrata ay ganap na nagbabago sa tono. Inilantad nito kung gaano talaga karupok ang katiyakang batay sa bulong-bulungan at kung gaano kabilis kung bumagsak kapag naharap sa katotohanan. Para sa mga tagahanga ng Kim Pao, ang sandaling ito ay hindi tungkol sa pagsasiya. Ito ay tungkol sa kaluwagan at marahil kaunting tahimik na kasiyahan lamang. Parehong matatag na artista sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi nila kailangan ng love team para mabuhay. Pinipili nila ang partnership na ito dahil gumagana ito, sining komersyal at emosyonal. Ang pagpili na iyon ay nagdadala ng timbang. Ibig sabihin, ang pagpapatuloy ay sinasadya, hindi sa pilitan. Nangangahulugan ito na ang mga desisyon ay ginagawa ng may pangmatagalang pananaw, hindi panantali ang hype. And it means na kapag sinabi nilang walang iwanan, hindi lang fan service, it's alignment.